Samantala, iginiit ni Budget Secretary Florencio Butchabad na malaki ang maitutulong ng Bangsamoro Basic Law hindi lamang sa pagkamit ng kapayapaan kundi pati na rin sa pag-abot ng inaasam na kaunlaran sa Mindanao sa buong bansa. Paliwanag ni Abad, mas maraming negosyante ang mahihikayat na maglagak ng kanilang puhunan sa nasabing rehiyon. Ang ulat mula kay Waywaya Macal. Ang Bangsamoro Basic Law ang susi para makamit ang kapayapaan sa buong bansa, partikular na sa Mindanao. Ito ang pananaw ni Budget Secretary Butch Abad. Anya, ang BBL ay isang hudyat para maabot ang inaasam na kaunlaran, hindi lang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Kailangan ho natin ng Bangsamoro Basic Law kasi yan ho ang isang signal na nagkakaisa ang ating taong bayan. Hindi lamang ang mga kababayan natin dito sa ARM, kundi ang buong Pilipinas sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran dito. At kapag hindi ho natin ipinasaya, magkakaroon ho ng negatibong mensahe na hindi makabubuti sa ating rehiyon at sa ating bansa. Ayon kay Abad, dito na papasok ang mga investors sa lugar at ito na ang magiging susi para makaahon na ang mga residente at tuluyan ng maiwasan ang recruit ng mga teroristang grupo sa bansa. Yung BBL ay tungkol yan sa kapayapaan, kaunlaran at kakayahan na pangasiwaan ng sariling pamahalaan. At naniniwala kami na kapag umira lang kapayapaan dito, hindi lamang gobyerno ang papasok dito. Kung napansin nyo, meron isang negosyanteng Hapon na talaga namang sa harap ng maraming hindi magandang balita na galing dito, ay naninindigan na ipagpatuloy ang kanilang negosyo. At isipin nyo siguro, kung na kapayapaan, hindi lamang ang tulong ng gobyerno, pero ang higit sa lahat, ang negosyo na magbibigay dulot sa trabaho, sa buwis na maiiwan dito, ang higit na makapagpapaunlad dito sa rehiyon na ito ng ARM. Nahinto pansamantala ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law ngayong taon matapos ang Mama Sapano encounter noong January 25 na kung saan 44 na PNP SAF commandos ang nasawi dahil sa insidente. Kaya naman apela ngayon ng kalihim sa Kongreso na ipasa na patas nang sa gayon ay matulungan na ang mga kababayan nating Muslim na umunlad ang kanilang buhay. Well, ang usapan namin sa liderato ng Senado at ng Kongreso na maipapasa ito sa Hunyo bago sila mag-adjourn at magkakaroon tayo ng plebisito siguro sa mga bandang Setyembre. Kaya inaasahan po natin bago matapos ng taon, pakiusap natin sa ating mga kongresista at mga senador para sa kaunlaran at kapayapaan dito sa ating rehiyon, ipasaho natin ang PBL. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macal.